Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, Pilipini. Muli ako nga pala si Binbining Alva Rose B. Ripondo, 19 na taong gulang at kasalukuyang nakatira sa poblasyon Mabinay, Negros Oriental. Ngayon ay maggagawa tayo ng mga gawain. Ngayon ay bago tayo tumungo sa ating mga gawain, ay atin munang alamin ang mga layunin sa pagtatapos ng aktibidad. Ang mga mag-aaral ay naasahang una na ipaliliwanag ng mag-aaral ang kanilang sariling kalakasan at kahinaan sa makrong kasanayan sa pamamagitan ng pagsulat ng isang maikling sanaysay. Pangalawa, nakagagawa ng malikhaing spoken word poetry ng magkapares na nagpapakita ng kahalagahan ng pagsusuri sa pagganap at pagkatuto mula sa karanasan. Pangatlo, na ibabahagi ng bawat kasapi ng grupo ang kanilang natutunan, naranasang hamon at plano para sa sariling pag-unlad sa pamamagitan ng memory wall. Ang una natin gagawin ay ang individual na gawain. At pakipasa sa board. Ngayon ay pakibasa ang panuto. Sumulat ng isang salaysay na may tatlong hanggang 5 talata na usuri sa iyong kapasan at kagandahan sa makrong kasanayan. Ipaliwanag kung paano nakakaapekto ang mga ito sa iyong pag-aaral at magbigay ng estratehiya kung paano mo mapapagawa ng inyong kahinaan. Ngayon ay nandiyan na rin sa aking binigay na kopya ang mga pamantayan kung paano ninyo gagawin ang talata. Ibibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para gawin ito. Ang oras ay nagsisimula na ngayon. Tapos na ba kayo? Kung tapos na kayo ay pakipasa ng inyong mga papel sa harapan. Okay, ngayon ay pipili ako ng isang estudyante na magbabasa ng kanyang tula. Okay? Ginoong Gino, maaari mo bang basahin ang iyong ginawang sanaysay? Ito ang aking ginawang sanaysay. Isa sa aking kalakasan sa makrong kasanayan ay ang pakikinig. Madali kong mauunawaan ang mga aralin kapag nalinaw ang pagpapaliwanag ng aking mga turo. Dahil dito, nakukuha ko ang mahalagang detalye at nagagamit ko ito sa pagsusulat at pagtatalakay. Gayunpaman, isa rin sa aking kahinaan ay ang pagsasalita sa harap ng klase. Madali akong kabahan at nawawala ang aking tiwala sa sarili. Nakakaapekto ito sa aking pag-aaral dahil kahit may alam ako sa paksa, hindi ko ito ganap na mailalahan at minsan ay nasasayang ang aking kaalaman. Dahil sa hindi ko ito nababahagi ng maayos. Dahil dito, tila nakikita ng iba ang aking tunay na kakayahan. Upang mapabuti ang kakayahan kong ito, o ang kahinaan na ito, sisimulan kong magsanay sa simpleng pagsasalita sa harap ng maliit na grupo. Maaari rin akong makibahagi sa mga talakayan upang masanay sa pagsasagot ng direkta at may kumpiyansa. Sa ganitong paraan, unti-unti kong mahuhubog ang aking kasanayan sa pagsasalita. Yun lang ako. Bigyan natin ng 5 palakpak si Ginoong Gino. Ngayon naman ay tapos na tayo sa ating individual na gawain. Ngayon ay sa pares na gawain naman tayo. Okay, pakipasa sa likod. Ngayon ay pakibasa ng panuto. Magpapareha kayong magawa ng maikling spoken word poetry tungkol sa kahalagahan ng pagsusuri sa pagganap ng mga mag-aaral. Ngayon ay nandiyan na din ang iyong pamantayan kung paano nyo ito gagawin. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito. Tapos na ba kayo? Opo. Kung ganoon ay ang unang magpipresenta ng kanilang gawa ay ang grupo ni Ginoong Gino. Ako, ikaw, tayo. Pagganap na sunod. Di upang husgahan, kundi upang matulungan. Tayong lahat, tayo.
Muling tumindig at bumangon tayo, lupa'y malakas. Sa pag-aaral, bawat pagkukulang ay daan. Sa bukas, ngayon at magpakailanman, na mas maliwanag at matumbay ang buwan. At yun lamang po. Okay, ganyan. Ibigyan natin sila ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ngayon naman, ang susunod ay sila Binibining Vergara. Feedback na tinatanggap, sugat man sa pagdinig, ay gamot sa pag-iisip, aral na malalim. Sa pagtanggap, Ng puna, nagiging matatag, bukas ang pintuan sa kasaysayan. Ayun, bigyan din natin sila ng magaling clap. Sabay-sabay tayo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Ngayon, ang panguling pares ay sina Binibining Rez. sa bawat mali, may aral na lihim. Di sukatan ng kahilaan, kundi hakbang tungo sa hangarin. Ang pagsusuri sa amin, hindi ilang dihan. Bagkus, gabay sa landas ng pag-unlad. Ngayon, bigyan din natin sila ng magaling clap. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. At ngayon naman ay umako naman tayo sa ating pangkalahatang gawain. Diba? Ngayon, pakibasa ng inyong ng paluto. Bumuo ng 2 grupo sa bawat grupo ay may 3 na miyembro. Kumuha ng isang nila paper at Carolina at gawing memory wall. Isulat natin. Ngayon ay gagawa kayo ng isang memory wall kung saan dyan nyo ilalagay ang inyong natutunan at kahalagahan sa ating paksa na tinalakay ngayong hapon. Nagkakaintindihan lang ba? Opo! Ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang inyong memory wall. Okay. 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 Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Ngayon ay ang unang grupo ang magpipresenta ng kanilang ginawang memory wall. Palakpakan natin sila. Ang aming memory wall ay, ang akin ay, natutunan ko na ang pagkakamali ay hindi kabawasan kundi simula sa pagkatuto. Sa akin naman ay itamo ko ang pamamahala sa oras sa mga pag-aaral at paggawa ng aking mga gawain. At sa akin naman, plano ko na magtanong sa guro o klase kapag may bagay ako hindi naiintindihan. At yun lang po, maraming salamat. Magaling bigyan natin sila ng 5 palakpak. Okay, magaling ang kanilang pinakita na memory wall. Okay, ngayon naman ay ang pangalawang pangkat. Narito ang aming memory wall. Una, sa akin, natutunan ko na mahalaga ang pagsusuri ng pagganap upang makita ang aking lakas at kahinaan sa bawat makrong kasanayan. Ang sa akin naman, plano ko na magsanay pa sa pagbasa at pagsusulat upang mas malinaw kung maipahayag ang aking ideya. Ang sa akin naman ay hamon ko ay ang pagtanggap ng feedback ng bukas ang isip at hindi agad panghinaan ng loob. Maraming salamat. Ngayon ay bigyan natin sila ng 5 palakpak. Magaling at talagang nakatuto kayo sa ating paksa na tinalakay ngayong hapon. Wala na ba kayong ibang mga katanungan? Wala na po. Kung ganun ay tumayo kayong lahat.
At dyan nagtatapos ang ating klase ngayon. Paalam at maraming salamat. Paalam po, Pilipining Recondo. Sa sumaryo ng mga ginawang aktibidad, ang mga mag-aaral ay dumaan sa tatlong mahalagang bahagi ng pagkatuto. Una, isinagawa ang individual na aktibidad kung saan sila ay sumulat ng isang maikling sanaysay na nagsusuri sa kanilang sariling kalakasan at kahinaan sa makrong kasanayan. Ikalawa, sa pamamagitan ng pares na gawain, nakalikas sila ng maikling spoken word poetry na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsusuri sa karanasan at pagkatuto. At ikatlo, nagtapos ang aktibidad sa pangkatang gawain na tinawag na memory wall, kung saan ang bawat kasapi ay nagbahagi ng kanilang natutunan, mga hamon na naranasan at mga plano para sa sariling pag-unlad. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ang mga mag-aaral ng pagkakataong magsuri ng sarili, makipagtulungan sa iba at makapagpahayag ng kanilang karanasan na nakatutulong hindi lamang sa akademikong aspeto kundi pati sa kanilang personal na paghubog bilang mag-aaral. Konklusyon, sa kabuuan, ang aktibidad ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral upang masuri ang kanilang sariling kakayahan, makipagtulungan ng malikhain sa iba at magbahagi ng karanasan para sa personal na pag-unlad. Sa pamamagitan nito, naipakita nila ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral mula sa karanasan at ang papel ng makrong kasanayan sa epektibong komunikasyon at pagkatuto.